Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang umaga. Ngayon, araw ng Martes, August 19, 2025, sa pangalan po na ngayon, ni Ma'am Ted Pineda Nicodemus. Ito po yung kadyo ng Sures dito sa Balitang Halian. Para sa ulo ng mga balita, Pangulong Marcos Jr. dapat lang habulin ang nasa likod ng korupsyon. 6 na airport personnel, sibak. 14 arestado sa ni-raid na scam hub dyan sa Parañaque. Mayor Joy, pinatatanggal mga palpak na DPWH project sa Quezon City. 2 Chinese dinakip sa Peking exit clearance. MNLF sinuspindi ang pagsusuko ng mga armas sa gitna ng halalan dyan sa BARM. At Torre, sigalot sa pagitan ng PNP at Napolcom narisolba ayon kay Torre. At Pangulong Marcos sa DOH tugunan ang mga issue sa zero billing. Ito ang mga pangunahing balita para sa araw ng Martes. Pangulong Marcos Jr. dapat lang habulin ang nasa likod ng korupsyon. Iginit kahapon ng leader ng 4 na makabayan at sibikong organisasyon na ang lalo pa ang dumaraming pagkakadiscovery ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga palpak na flood control project ay tama lamang nahabulin at papanagutin ang mga nasa likod ng posibleng korupsyon. Sa panahong dumaranas ng matinding pagbaha at iba't ibang uri ng kalamidad, hindi na makatwiran ng palpak na substandard na trabaho at malawak ang korupsyon, ani ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goytia, Chairman Emeritus ng Alyansa ng Bayan sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reform, at Liga Independensya ng Pilipinas at Pilipino Do Not Yield Movement, pinuno ng iba't ibang makabayang organisasyon. Kaya todo ang suporta ko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang matapang at makatwirang pag-iinspeksyon sa mga flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa at ipinapakita niya ang kapabayaan, panloloko sa bayan ay hindi niya palalagpasin ayon dito kay Goytia. Anya, laban ng bawat Pilipino ang sinusulong ng taong bayan ng higit na apektuhan tulad ng pinakahuling insidente na ibinunyag ni Governor Homer Lito Bensdolor dyan sa Nauan Oriental, Mindoro na nawasak ng ilang dike noong nakarang linggo nang hindi pa nagtatagal itayo. Kabilang naman sa i-inspeksyon ni Marcos ang mga river protection structure sa 2 barangay sa Kalumpit, Bulacan. Napalpak din kaya agad inuutos sa Commission on Audit ang investigasyon. Para sa karagdagang balita, 6 na airport personnel, sibak. 6 na mga airport personnel ng iba't ibang airport sa bansa ang sinibak sa serbisyo makaraan nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga sa isinagawang random drug testing. Batay sa report ng Civil Aviation Authority of the Philippines itong nakaraang Lunes, isinagawa ang random drug testing sa 14 na ka-operated airports sa buong bansa simula noong Pebrero hanggang Agosto 2025. Kabilang ang 6 sa 1,703 o 703 na sumalang sa drug testing at nakumpirmang gumagamit nga ng illegal na droga. Nabatid na 3 mula sa Butuan Airport at isang mula sa General Santos International Airport o Sami Airport at Bacolod Silay Airport.
Tiniyak din ng kaap na patuloy nilang babantayan ang mahigpit na ipatutupad ng protocols at palakasin ang pananagutan ng mga tauhan upang mapangalagaan ang kaligtasan ng pasahero at mapanatili ang tiwala ng publiko. At karagdagang balita, 14 arestado sa raid na scam hub dyan sa Parañaque. Dinakip ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang 14 na katao matapos salakayin ang isang hinihinalang online task job scam hub dyan sa Barangay Tambok, Parañaque City. Ayon sa investigasyon, ginagamit ng grupo ang app na Telegram para makahanap ng mga mabibiktima. Modus ng grupo na kada miyembro ay may hawak na hanggang 600 accounts na pinadadala ng link. Sa sandaling mabuksan ng link, paggagawain ng simpleng online task ang mga biktima gaya ng pag-like sa hotel packages. Matapos ito, inuutosan ng mga biktima na gumawa ng Binance cryptocurrency account at maglalagak ng pera. Ipinapadala umano ang pera sa account na kontrolado ng babaeng Chinese na manager ng operasyon. Niloloko ang mga biktima, nakikita o lalaki ang kanilang investment, ngunit nauuwi lang ito sa pagkakalugi. Dinala naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang minor de edad na nakuha sa nasabing operasyon. At karagdagang balita, Mayor Joy, pinatatanggal ang mga palpak na DPWH project dyan sa kanyang nasasakupang Quezon City. Hiniling ni Quezon City Mayor Joy Belmonte sa Department of Public Works and Highways na tanggalin sa lalong madaling panahon ang kanilang proyekto sa lungsod na nagdudulot ng mga pagbaha. O nga naman, no? Pinahalimbawa ni Belmonte ang naitayong Matalahig Creek Pumping Station diyan sa Barangay Talayan, District 1 nang walang abiso sa Quezon City LGU. Ang naturang DPWH project ay nagdudulot ng pagbaha sa maraming lugar, lalo na dyan sa naturang barangay. Una naman, magic lagi, no? Biglang umuus mo yung mga project ng DPWH. Sinasabing hindi nakikipag-ugnayan sa Quezon City LGU ang DPWH NCR para sa pagpaplano at pagpapatayo ng proyekto na labag sa Project Coordination Ordinance ng nasabing lungsod. Sa pag-aaral ng Quezon City Department of Engineering, ang Matalahig Creek Pumping Station ay itinayo sa non-building area na labag sa Water Code of Civil Code kaugnay sa easement of waterways dahil naaglangan ng istruktura ang daloy ng tubig sa creek mula sa mga barangay papuntang San Juan River. Nabatid na tinawag rin ng Quezon City LGU ang atensyon ng DPWH nung nagsisimula pa lamang ang nasabing proyekto na kung saan sumulat ang structure committee upang ihayag ang pagkontra sa naturang proyekto. Subalit, ituloy pa rin ito ng DPWH. Siyempre, may pera eh. Bakit sisinagawang hydraulic analysis? Sa hinang pagbabaha sa District 1 ang nasabing proyekto na naranasan noong Hunyo taong 2025. Inirekomenda rin ng lokal na pamahalaan ng DPWH na ilaan ang balanse ng proyekto na 250 million pesos sa pagpapatayo ng detention basin na may capacity na 65,400 cubic meters na nakaayon sa Quezon City Drainage Master Plan. At nitong Biyernes ay nakipagpulong itong si Belmonte sa DPWH NCR para sa agarang pagtatanggal ng nasabing pumping station na nakatayo sa ibabang creek na kanilang sinisimentohan. Dumalo rin sa meeting itong sina City Administrator Mike Alimurong at Alberto Quimpo, City Engineer Attorney Dale Peral at City Legal Attorney Carlo Austria at DPWH NCR Regional Director Gerald Opolencia at DPWH Quezon City First Engineering District Engineer Art Gonzales. At para sa karagdagang balita, dalawang Chinese dinakip sa taking exit clearance na naman. Inaresto ng mga opisyal ng Bureau of Immigration
ang dalawang lalaking Chinese sa National Aquino International Airport Terminal 3 dahil sa pagpapakita ng mga peking exit clearance na naman. Kinilala ni BI Commissioner Joel Antonio Viado ang mga dayuhang sina Li Jiangqing, 29 anyos, at Lia Weibin, 39 at 39 anyos, matapos natangkang sumakay sa flight patungong Singapore at ibinahagi ng mga opisyal ng BI's Immigration Protection and Border Enforcement Section na ang dalawa ay nahuli sa redundancy records verification ng mga papaalis na pasahero. Nalaman mga opisyal na ang parehong mga clearance ay peke, sabi ni Viado. Bukod dito, sina Lee at Yao ay overstaying ng mga dayuhan at pinalsipika ang kanilang mga clearance upang maiwasan ma-detect. Pinuri ni Viado ang mga opisyal ng kanilang pagbabantay sa pagsugpo sa mga nagpapalsipika ng mga dokumento ng immigration. Ayon sa datos, si Lee ay nag-overstay mula noong 2022 pagkatapos magtrabaho sa ibang kumpanya sa bansa. Samantala, dating nagtatrabaho si Liao sa isang trading corporation. Ngunit nabigong i-update ang kanyang visa mula noong 2023. Sinabi ni Viado na iniimbestiga nila ang mga individual na maaaring tumulong sa pagkuha ng mga peking dokumento ng nasabing mga dayuhan. Parehong ibinalik sila Lee at Yao sa Border Control at Intelligence Unit ng BI at naharap sa mga kasong deportation dahil sa paglabag sa mga batas sa immigration ng Pilipinas. At para sa balitang susunod, MILF, sinuspindi ang pagsusuko ng mga armas sa gitna ng halalan dyan sa BARM. Ang Moro Islamic Liberation Front, MILF, ay nagbawal sa kanilang mga miyembro na lumahok sa mga aktibidad ng decommissioning matapos akusahan ng pamahalaan na hindi tulupad ang pangako nitong magbigay ng suporta sa mga MILF combatants na sumailalim sa proseso upang matulungan silang muling maisama sa lipunan. Sa isang kautusan noong Agosto 16, inatasan ni MILF Chairman Abhaji Murad Ibrahim ang lahat ng drones, commanders at miyembro na huwag makibahagi sa anumang aktibidad ng decommissioning ng Office of the Presidential Affairs on Peace, Reconciliation and Unity nang walang nakasulat na pahintulot mula sa kanya. Itinanggi rin ng OPAPRO na nabigo itong tuparin ng pangako ng suporta at sinasabing naglaan ang pamahalaan ng 4 na bilyong piso para sa proseso mula pa noong 2019. At isang opisyal ng OPAPRO na humiling na manatiling hindi pinangalanan ang nagsabi na ang aksyon ni Murad ay isang mapanganib na hakbang dahil maaari ito makaapekto sa seguridad ng kauna-unahang halalan ng parlamento sa Bangsamoro ngayong Oktubre. Kung kukontrahin ni Murad ang kanilang BIAF o yung Bangsamoro Islamic Armed Forces, lalo na sa panahon ng kampanya, ito ay isang anyo ng konsolidasyon ng puwersa na gagamitin para sa eleksyon. Nakakaalarma ito. Hindi masasabi kung paano, ngunit mabigat ang galaw na ito dahil maraming tayong nagawa para sa katatagan ng rehiyong Bangsamoro, wika ng nasabing opisyal. At noong Hulyo 19, nagpalabas ng resolusyon ng MILF Central Committee na pansamantalang nagsuspindi sa pagpapatupad ng ika-4 at huling yugto ng proseso ng decommissioning. Tinutulan umano ni Ibrahim ang hindi sapat na benepisyong natanggap na 26,000 combatant na dumaan sa decommissioning. Gayong paman, sinabi ng opisyal ng OPAPRO na marami nang naibigay ang pamahalaang kabilang ang paglikha ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang mga batas nito halos 80 bilyong piso. Ang laki ng pondong inilaan sa termino ni Ibrahim bilang pansamantalang puno ng ministro ng BARM. Nagbitim si Ibrahim bilang Chief Minister
Mas maaga ngayong taon upang tutukan ang kanyang kampanya sa eleksyon at sa ilalim ng United Bangsamoro Justice Party ng MILF. Ayon sa mga paunang ulat, siya ay pinalitan ni Pangulong Marcos na nagtatalaga kay Maguindanao del Norte Gobernador Adriel Rauf Makakuha bilang bagong Chief Minister. Hindi nagbigay ng dahilan ng Malacanang sa naturang pagpapalit. Kung iisipin mabuti, bakit maglalabas si Moran ng ganong kautusan? Napakapanganib na kautusan ito. At para sa akin, ito ay konsolidasyon upang gamitin ang decommissioning o decommission at hindi pa na-decommission sa kampanya ng eleksyon, dagdag pa na nasabing opisyal. Sa panayam ng Star, tiniyak ng tagabi ni Opapo, Secretary Carlito Galvez Jr. sa publiko na manatiling matatag at buo ang kasunduang pangkapayapaan ng pamahalaan at MIL sa Mindanao. Iyon ay isang pahayag lamang na may kaugnayan sa darating na halalan ng ban, wika nito. Ipinaliwanag niya na ang pamahalaan sa pamamagitan ng OPAPU ay dapat sumunod sa mga batas at regulasyon ng Commission on Election kaugnay ng halalan sa ban. Nagsimula ang campaign period ng Agosto 28, ngunit ang COMELEC ban ay pinatupad na noong Agosto 14. Wala tayong magagawa, sabi ni Galvez, dahil umiira lang ban. Dagdag pa niya, ang decommissioning ay suspendido simula pa noong October 2023 dahil hindi pa nagsusumiti ang MILF ng listahan ng kanilang mga miyembrong magsusuko ng armas kapalit ng cash benefits mula sa OPAPU. Kapag nagsimula na ang campaign period, susunod na linggo o sa susunod na linggo, sinabi ni Galvez na ititigil nila ang OPAPU sa pamamagi ng cash benefits na kaugnay na 70 bilyong piso block grant para sa buong BARM. At para sa karagdagang balita, sigalat sa pagitan ng PNP at Napolcom, naresolba ay salamat naman. Hepe ng Philippine National Police na si General Nicolas Torre ay minaliit kahapon ng tensyon sa pagitan ng National Police Commission o Napolcom matapos nitong hadlangan ang kanyang hakbang na magsagawa ng reshuffle sa hanay ng pulisya at sinabing naresolba na ang usapin sa loob ng nasabing organisasyon. Hindi ako agad nagsalita dahil naniniwala kung mariresolba ito sa loob ngayon, masasabi kong tapos na, sabi ni Torre sa isang press briefing dyan sa Camp Crame. Ginit niya ito ay simpleng administrative conflict lamang at naayos na sa hanay ng kapulisan. Hindi namin itinatanggi na may nagdaganap na hindi pagkakaunawaan. Pero, pawang mga administrative lamang ito sa kumpiyansa upang maresolba sa loob ng organisasyon. Dagdag pa ni Torre. Tumanggi rin si Torre na ibunyag ang detalye ng kanyang pag-uusap sa Napolcom at iginiit na mas mainam na manatili ang mga ganitong usapin sa internal system o sa panloob na usapan yan. Nakakalungkot na lumabas sa media dahil hindi lahat ay para sa publiko. May mga bagay na dapat manatili sa loob, binigyan din ni Torre. Nang tanungin kung mananatili pa rin ng kanyang reshuffle order, tugon ni Torre, tignan natin sa mga susunod na araw. Kung walang magbabago, mananatili ito. Kung may pagbabago, ibig sabihin hindi ito natuloy. Ayon sa kanya, walang pangmatagalang epekto ang resolution ng Napolcom sa PNP. Tapos na ito, na-resolve na ito sa pamamagitan ng isang final directive. Sarado na ang libro, sarado na ang kaso, at magpapatuloy tayo, sabi ni Torre. At para sa karagdagang balita, Pangulong Marcos sa DOH, tugunan ang mga issue ng zero billing. Inutusan ni Pangulong Marcos ang Department of Health na tiyakin ang maayo sa pagpapatupad ng zero billing policy ng pamahalaan sa lahat ng DOH accredited hospitals matapos makarating sa kanya ang ulat tungkol sa mahabang pila, kalituan ng ilang pasyente. Ibinigay ng Pangulo ang direktiba kahapon sa kanyang pag-iinspeksyon sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City. Gusto niyang makita na maayos ang pagpapatupad ng zero billing. May mga ulat na natatanggap minsan mahabang pila o hindi. Lahat ay alam ang dapat gawin, sabi ni Marcos. Inatasan nito si Health Secretary Teodoro Herbosa na tiyakin na maayos ang pagbibigay ng briefing sa mga staff ng lahat ng DOH run hospitals upang hindi mahirapan ang mga pasyente sa pag-abil ng benepisyo.
Sisiguraduhin alam nila ang gagawin para hindi mahirapan ang mga pasyente na mag-aabil ito, sabi ng Pangulo. Ipinahayag ng Pangulo ang zero billing policy sa kanyang ikapat na State of the Nation address noong Hulyo. Sa ilalim ng patakaran ng mga pasyenteng naka-admit sa Basic Accommodation Room Award ng mga DOH accredited hospital ay hindi na kailangan maglabas ng sariling pera para sa gastusin. Nilinaw ni Herbosa na nationwide ang coverage ng National Natural Policia, mga sasakyang pang-transport ng pasyente, bagong inspeksyon sa ospital. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng 125 patient transport vehicles sa mga local government unit sa Eastern Visayas sa isang seremonya sa Plaza Ormoc City, Leyte. Ipinuto rin ng Pangulo na maraming bayan ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ambulance, kabilang Abuyog, Haro, Anyaga, Matalom, Santa Fe, Salete, Tagapulan sa Samar, General MacArthur, Salcedo at San Policarpio sa Eastern Samar at Labinig, San Vicente, Silveño Lubos at San Northern Samar. Pumunta tayo rito dahil bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng ating healthcare system, sabi ni Marcos. Pinamahagi ang PTVs sa ilalim ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kasama rin ang Pangulo sa programa sina PCSO General Manager Melquiades Robles, Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez at iba pang mga opisyal. Ang bawat ambulans ay may kasama stretcher, oxygen tank, blood pressure, monitor, first aid kit at iba pang mahalagang gamit medikal. Ito ang modelong nakikita nating pagpapaktikal sa sapat na higit sa 10% ng pangangailangan ng isang pasyente. Maaari itong magsilbing ambulance, maaari itong gamitin bilang transport vehicle, sabi ni Marcos. At dagdag niya, 1,642 sa lungsod at bayan sa buong bansa, 1,173 na ang nabigyan ng PTVs. Ito ang balita para sa araw ng Martes. Sa pangalan ni Ma'am Pineda Nicodemus, ito ang yung nakasama si Kajun ng Sures sa Balitang Halian, Kakampi Online. Yes, Ma'am isang mapagpala at magandang tanghalian ngayong araw ng Martes. Chairman Goitia, laban ni Pangulong Marcos sa korupsyon at palpak na flood control ay laban ng bawat Pilipino. Sa panahong dumaranas ng matinding pagbaha at iba't ibang uri ng kalamidad, hindi maikakatwiran ang palpak at substandard na trabaho at malawakang korupsyon. Ito ang sinabi ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia, pinuno ng iba't ibang makabayang organisasyon. Kaya todo ang suporta nito kay Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang matapang at makatwirang pag-iinspeksyon sa mga flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinapakita niya ang kapabayaan at panloloko sa bayan ay hindi palalampasin, ayon dito kay Goitia. Sinabi rin ni Goitia na sa mga isinagawang on-site inspections kabilang lalawigan ng Bulacan, isa sa mga itinuturing na flood-prone province na discovery na naman ni Pangulong Marcos sa kanyang pagbisita ang dalawang barangay sa bayan ng Kalumpit. Ito ang Barangay Balusan at Barangay Frances ay may mga problemang itinatago kabilang ang mga kapabayaan sa proyekto na halatang hindi nagawa ng maayos. Sa Barangay Bulusan, nalaman ng Pangulo na mahigit 200 metro ng river protection structure ang hindi pala naitayo. Kahit may mga report na idineklarang tapos na ang proyekto. Sumisid pa sa ilalim ang mga divers para magsagawa ng inspeksyon at lumabas ng manipis at hindi pantay ang konkreto. May mga siwang sa mga pundasyon na maituturing na trabahong palpak at tiyak na babagsak, ayon dito kay Goitia. Idinagdag pa niya ang matapang na pahayag mismo na Pangulo na kailangan nilang ipaliwanag kung bakit ganito ang pagkakagawa. Dapat maranasan nila ang hirap na dinaranas ng tao dahil sa kapabayaan nila. Sa Barangay Frances naman, isang proyekto na nagkakahalaga ng 77.1 million pesos ang nadiscovering mababa ang kalidad ng materyales at hindi kompleto ang dredging, hindi nakalista ito tapos na. Ayon dito kay Goitia, hindi ito
hinampas ng Pangulo. Pagkatapos ng inspeksyon, kaagad niyang inutusan ng Commission on Audit na magsagawa ng investigasyon sa lahat ng flood control project upang malaman kung saan napunta ang pera ng bayan. Sinabi rin ni Gotia ang sitwasyon ng Oriental Mindoro kung saan nagrereklamo mismo itong si Governor Bons Dolor na nagbunyag sa ng mga dike na bumagsak ng ilang linggo matapos itong maitayo. Masakit isipin na napunta lamang ang sa ilegalidad na korupsyon ang 39 bilyong pondo na kaya umapila mismo ito si Governor Dolor sa ng tulong kay Pangulong Marcos para papanagutin ng mga kontraktor sa magbasyal na maaaring sangkot sa nasabing proyekto. Hindi lang inspeksyon ang ginagawa ng Pangulo, may mabilis ang aksyon, tamang pagdisiplina sa mga nasa sangkot at pagsugpo sa korupsyon na may kasamang pagtulong upang mapabuti ang kapakanan ng mga ito. Dagdag pa ni Gotia, sa Oriental Mindoro, naglabas din ng 46.14 million para sa mga magsasaka at mangingisda na tinamaan ng bagyo. Inutos din niya revisayin ang flood control master plan para tugman o para mas tugma sa klima at datos ngayon. Para kay Gotia, malinaw ang mensahe. Ganito ang pamumuno. Hindi lang basta nagsasagawa o nagpapagawa ng mga proyekto si Pangulong Marcos, kundi mayroon siyang karapatan na makapagpatupad ng programa. Ang tangi niyang hiling ay ang kalidad, katapatan at pagiging patas. Tinupad niya ang kanyang pangako at ipinakitang seryoso ang laban sa korupsyon. Nananawagan din itong si Gotia sa lahat ng Pilipino na makiisa sa bawat palpak na dike ay panganib sa pamilya. Bawat pisong nakukurakot, tagkain na nawala sa mensa ng isang kababayan natin. Sinabi rin ng Pangulo, walang puwang magnanakaw, laban ito, laban ng lahat ng Pilipino. At huli, buo ang paninindigan nitong si Gotia, ibubulgar ang tiwali lalabanan ng mga walang malasakit. Susuportahan natin ang Pangulong may tapang humarap sa korupsyon dahil hindi lang ito politika, buhay at dangal ng bawat Pilipino ang nakataya. Kung sa kaalaman ng lahat, itong si Dr. si Antonio Gotia ay kinilala rin bilang chairman emeritus ng 4 na makabayan sibikong organisasyon, Alyansa ng Bayan at Kapayapaan, Demokrasya, People's Alliance of Democracy and Reform, Liga Independencia Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement. Mula rito sa lungsod ng Maynila, ito si Katotong Juno Sores, nagbabalita, nag-uulan sa Kakampi Online. At napunta lang ako dito because I wanted to see kung maganda naman ang patakbo sa yung ating zero billing na ginagawa ngayon. At meron kaming may balita na merong kuminsan mahabang pila o hindi pa alam lahat ng kailangan gawin. Pero sa nakikita ko naman, everybody knows what they're supposed to do. Ang pasyente lang o yung kanyang pamilya, well, what they have to do, kagaya ng ginawa nitong ating kaibigan, she just came down to parang hotel mag-check out. Kasi kung titignan ninyo, wala na ang zero talaga, zero billing, wala na siyang kailangan bayaran. Ito yung contribution ng PhilHealth, ito yung sa DOH. So makikita ninyo talagang ganyan na. Ngayon, we just have to make sure na lahat ng ospital sa buong Pilipinas, alam nila ang procedure. Kasi bago ito. But I think kaya naman nila because maliwanag naman kung ano yung PhilHealth, ano yung sa DOH, at sinong qualified. Lahat naman halos qualified. This is for kung kailangan magpa-confine. Pagka hindi kailangan magpa-confine, tinuturuan natin ang ating mga kababayan, pumunta muna sa Bukas Center. Baka naman, kung ano yung reklamo nila, baka maayos naman sa Bukas Center. Pero kung hindi kaya ng Bukas Center, papupuntahin naman sila sa ospital at aalagaan din sila. And again, zero billing ang paglabas. Wala na sila, walang dagdag na bayad, wala nang dokumento, wala nang kailangan gawin. Pipirma na lang, pwede na nilang i-uwi ang kanilang pasyente. So, let's see. Let's make sure. Ito nga ang aking kay Secretary Teder Bosa. Make sure, and Dr. Haro, na make sure na hindi lamang dito alam nang gagawin. Ito, kabisado nila yung procedure na lahat ng mga ospital natin, ng DOH, make sure alam nila yung gagawin nila para hindi naman masyadong mahirapan ng ating mga pasyente. So, that's what we are seeing here. Sige, patuloy lang. Pagagandahin pa natin.
This is one good thing, pero marami pa na kailangan gawin for the healthcare system. And magagawa naman natin. May makikita tayong improvement talaga. Alright, maraming salamat. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update, pati na rin tropical cyclone update para dito sa binabantayan nating bagyong Siwaning for Tuesday, August 19, 2025. So itong Siwaning ay huling namataan sa line 650 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Nananatili pa rin naman ito sa tropical depression category. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos north-northeastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Wala pa rin naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, kaya wala rin tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal na possible dito sa ating bansa. Wala rin tayong nakikita na enhancement ng southwest monsoon at patuloy naman itong lalayo ng bansa natin or ng Philippine Area of Responsibility at possible na paglabas niya ay mamayang umaga. Sa ngayon, yung easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang umiiral dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ito rin po yung weather system natin na magdadala na mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng bansa natin. Meron din tayong binabantayan na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y huling namataan sa 1,810 kilometers east ng Eastern Visayas. Sa ngayon po, medium chance po siya na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa ang chance niya na maging ganap na isang bagyo within the next 24 hours, pero sa mga susunod na araw, hindi natin inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito. Nakikita din po natin yung forecast track po nito, possible po lumapit ito dito sa may Northern Luzon at magdadala rin po ito ng mga pag-ulan lalo na po dito sa eastern section ng Luzon. Pero sa ngayon po, mataas pa rin po ang uncertainty dito sa ating low pressure area kaya patuloy po tayo mag-antabay sa mga nilalabas na updates ng Pag-asa. Para dito sa magiging track ni Siwaning, patuloy po yung direction po niya palabas ng ating Philippine Area of Responsibility at kung nakikita din natin, patuloy siyang magiging isang ganap na tropical depression habang palabas ng ating par. Pero hindi din natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-intensify pa paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kahit mag-intensify po ito, wala naman po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin ang makulimlim na panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Quezon, Bicol Region, pati na rin dito sa Mimaropa, dulot ito ng easterlies. Pero para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa po ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius, Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 24 to 32 degrees Celsius, Baguio, 17 to 22 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 29 degrees Celsius, at Legazpi, 26 to 29 degrees Celsius. Inaasahan natin dito pa rin sa Palawan, buong Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, makakaranas din sila ng maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng pag-ulan, dulot pa rin ito ng easterlies. Pero para dito sa Kalayaan Islands, dahil wala rin tayong southwest monsoon na possible na makaapekto sa kanila, magiging maaliwalas ang kanilang panahon at asahan lang natin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi, pati na rin dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao.
Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 30 degrees Celsius. Cebu, 26 to 29 degrees Celsius. For Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. At Davao, 24 to 31 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:43 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:17 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.